Good morning po mga kaibigan, mga friends, mga ka-Facebook. Ang gusto ko pong talakayin ngayon ay tungkol po sa mahalagang sangkap ng tao. Yun po yung ating kaluluwa, yung espiritu at ang ating pong katawan. Bago ko ituloy, ito pong aking tatalakayin. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ito pong aking i-upload na video na ito ay ipapadala ko po kay kapatid na John Dizon sa Assembly of Yahushua, at hihingan ko po ng konting komentaryo kasi po sabi ko nga sa inyo, ako po ay nagsusuri sa mga salita ng Diyos at nag-aaral po ako, nagbabasa-basa po ako ng Biblia at nakikinig din ako sa iba-ibang mga paliwanag ng mga ibang relihiyon, ng ibang mga tagapagturo. Pero yun nga, sinasabi ko na sa inyo na sa akin pong karanasan ay marami po akong mas natutuhan sa pagtuturo ng kapatid na John Dizon at maging sa panalangin. Mapapansin niyo, malayong malayo yung iba. Hindi ko po sinasabi ito para magsilbing contest o paligsahan, hindi po. Napapansin ko lang ang kapatid na John Dizon, pag nanalangin talagang mararamdaman ninyo yung sincerity nasa puso, at saka yung Espiritu Santo talagang mararanasan ninyo. At ngayon, pwede rin naman kayong magtanong sa ibang mga tagapagturo at pwede rin naman kayong makinig sa ibang mga Bible preachers. Wala naman pong masama ron. Ngayon, ito pong aking i-upload nito. Kaya ko ipapadala sa kapatid na John Dizon para humingi ng konting opinion. Dahil sabi ko nga sa inyo, ako po ay hindi naman ako talaga eksperto o maraming alam pagdating sa mga nakasulat sa Biblia. Hindi rin ako magaling bumuklat o magbasa o mabilis bumuklat ng mga talata ng Biblia dahil hindi naman akong talaga tagapangaral. Wala po talaga akong background diyan. Hindi katulad ng mga ministro, mga pastor, mga tagapagturo. Siyempre iba po yung level ng kanilang kaalaman. Ganun pa man, ako po sinusuri ko talaga at tinitingnan ko yung konteksto ng mga talata. Kasi mahalaga po yun para tayo hindi maligaw, at napakahalaga po na hindi tayo madaya. Kung babasahin ninyo sa Biblia, maraming beses binanggit paulit-ulit, huwag kayong padaya kanino man. Kasi pag nadaya tayo, yun po ang magiging mitya ng pagkapahamak natin. Hindi po tayo maliligtas pag tayo nadaya. Kaya mahalaga na ang matutuhan natin ay dalisay na ebanghelyo. Ang tatalakayin ko nga po ay tungkol sa espiritu at sa kaluluwa ng tao. Sa akin pong pagkaunawa, yung pong ating kaluluwa, yun po yung nararamdaman natin pagka meron tayong gusto. Halimbawa, may ninanasa tayo. Halimbawa, gusto nating kumita ng malaki. Pagka po tayo gawin nating real talk ito. Real talk. Yung prangkahang usapan ito, gawin po nating prangkahan. Wala pong paligoy-ligoy. Tayo po, lalo na sa panig po ng mga lalaki, pag po tayo nakakita ng babae, na-excite tayo pag maganda. Natitipuhan natin at kung ano-ano pumapasok sa utak natin, yun po, kaluluwa po yun. Yung nagnanasa ng yun, gustong-gusto nating i-date yung babae halimbawa. At halimbawa, sa hanap buhay naman, may pagkakataon, aminin natin na totoo. Kung minsan may natutokso tayo na gusto natin mas malaki ang kitain natin kaysa ron sa katransaksyon natin. Meron tayong tendency, lahat naman tayo ganun may tendency tayo na manlamang. Yung bang tipong gusto mo mas kumita ka ng malaki kaysa sa kausap mo, sa katransaksyon mo. May tendency po talaga ang tao na gano'n. Yun po yung kaluluwa.
Yung mga tukso na dumadating sa buhay ng tao, pag po nararamdaman natin na tumututol yung konsyensya natin, yung damdamin natin, yun po ang Espiritu ng Diyos. Espiritu Santo na pumipigil sa atin, umuudyok sa atin para wag mong gawin yan, masama yan. Nababagabag ka ngayon, nakukonsyensya ka, yun po ang Espiritu Santo. Yun po dapat naka-align sa ating kaluluwa. Pag po ang Espiritu Santo lagi nangingibabaw sa pagnanasa ng laman ng ating kaluluwa, doon po na ibubuhay natin yung aral ng Diyos, susunod natin yung kalooban ng Diyos, at nagagawa nating pagtagumpayan yung mga tukso at maging yung mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay na ito. Halimbawa, tayo ay nakakaranas ng mga problemang mabibigat. Pinanghihinaan po tayo ng loob, nababalisa tayo. Yun po yung kaluluwa. Pero pag bigla tayong lumalakas, naiisip natin, hindi, ang Diyos ko makapangyarihan. Tinulungan niya na ako mahabang panahon, sinakluluhan niya ako, sinagip niya ako sa panahon ng pangangailangan, kagipitan. Nung nagkasakit ako, pinagaling niya ako. Meron akong mga nararamdamang sakit sa katawan ko, na may mga pagkukulang ako. Halimbawa, nung mga panahon na yun, mahina yung aking metabolismo, yung aking panunaw. Gumawa siya ng paraan. Gumamit siya ng kasangkapan para malaman ko ano ba yung dapat kong inumin. Ni hindi nga ako kumonsulta sa doktor eh. Yun, maaalala niyo yung mga ganung bagay. At meron akong problema ganito. Tinulungan niya ako. Nasa panganib ako, niligtas niya ako. Pag naalala niyo yun, bigla kayong lalakas. Bigla kayong titibay. Mawawala ngayon yung pagkabalisa nyo, yung pag-aalala nyo dahil sa problemang dinadala ninyo. Yun po ang Espiritu Santo. Yun ang nagbibigay sa inyo, sa atin, ng lakas ng loob. Yun po ang nagpapatapang sa atin para harapin natin yung mga pagsubok, yung mga tukso na atin pong nararanasan sa buhay. Yun po ang Espiritu Santo. Yun po yung Espiritu natin na ginagabayan ng Espiritu Santo, nauugnay sa Espiritu natin, yung Espiritu ng Diyos. Yun po ang umuudyok sa atin para tumibay tayo, lumakas tayo. Ngayon, yung kaluluwa natin, ang ninanasa ng laman, puro mga bagay na ukol sa buhay nito. Mga kayamanan, karangyaan, katanyagan, kapangyarihan. Yung mga bagay na yan, sa laman po yan eh. Yan ang ninanasa ng kaluluwa ng tao. Ito pong ating laman na to, itong katawan natin, kaluluwa rin ito eh. Yung meron pong kaluluwa, yung inner self natin, yung pagkataong panloob na pagkatao natin, yung ating inner self, kaluluwa po yun. Ito pong ating katawan, sabi ng Biblia, at ang tao'y naging kaluluwang may buhay. Tayo po, tayo bilang tao, kaluluwa tayo sa kabuuan. Kaluluwang may buhay, sabi ng Biblia. Yun namang inner self natin, kaluluwa rin po yun. Yun po ang aking pagkaunawa sa mga napag-aralan ko. Ngayon, pwede po nating itanong yan sa ating mga kaibigan na marunong, maalam, at nagbabasa ng Biblia, nagtuturo ng Biblia. Ako po, itatanong ko yan sa Assembly of Yahushua, kay kapatid na ka John Dizon. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, yung mga ibang pinapaliwanag ko rito, sa pag-upload ko ng video, pwede nyo itanong yun kahit kanino. Pero, mas maganda kung itanong nyo rin kay kapatid na John Dizon. Padala kayo ng email sa Assembly of Yahushua. Makikita po nyo sa YouTube at saka sa Facebook. Marami po kayo matututuhan at lalong-lalo na makinig po kayo ng mga pagsamba na ginagawa namin online. Makikita po nyo yun sa Facebook. Ngayon pong araw na to, araw ng Sabado, alas 10 ng umaga. Ngayon po kasi nag-video ako, wala pa pong 8 ng umaga eh. Ngayon, mamayang alas 10, pagsamba na po. So, pwede po kayong mag-join sa pagsamba ng Assembly of Yahushua pag Sabado.
alas 10 ng umaga dito sa Pilipinas, pero nagbabago po minsan yung oras. Minsan pinapalitan po yung oras, pero sa ngayon alas 10 po ng umaga ang aming pagsamba. Yun lang po ang gusto kong talakayin, at sana po pagpasensyahan nyo na itong aking ginagawang pagtalakay sa mga salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng ating pong Amang Yahuwah. Maligayang araw po ng Sabat sa inyo.